Sa USA lang ay halos daan-daan na ang naitalang mga kilabot na kriminal na may 3 pataas ang bilang ng mga nabiktima. Marahil ilan sa inyo ay nakarinig na sa mga kaso nila na parehong naghatid ng takot sa buong sambayanan. Karamihan sa mga kriminal na ito ay nagsimula ang kanilang criminal career noong sila ay kabataan pa o di kaya ay noong sila ay nasa katanghaliang gulang na hanggang tumanda. Ngunit alam niyo ba na mayroon pang isang kaso ng isang serial killer sa California na marahil hindi niyo pa narinig? Ang kaso ng batang binansagang America's Youngest Serial Killer. Ang kasong ito ay naging front page pa sa mga pahayagan noong 1925 kung saan ikinagulat ng lahat nang natuklasan nila na isang 7 taong gulang lamang na batang babae ang suspect. Isipin niyo, 7 taong gulang lamang at higit isang buhay ang kinuha niya. Ito ang aalamin natin ngayon. Bakit ba humantong sa krimen ang batang ito? Ito ang shocking case ni Elsa Thompson. Sa siyudad ng Dauphin, Manitoba, Canada, nanirahan ang Thompson family na binubuo ng 6 na miyembro. Ang mga ito ay ang mag-asawang Claire at Russell Thompson at ang 4 nilang mga anak. Panganay si Elsa, sunod si Maxine, at ang 2 bunsong mga anak na kambal na sina Muriel at Mildred. Isang simpleng pamilya lamang ang Thompson family at below average lamang ang kinikita nilang mag-asawa. Kaya minsan, hirap sila na pagkasyahin ito lalo na't lumalaki ang pangangailangan ng 4 nilang mga anak. Noong nakatira sila doon sa Manitoba ay wala pa namang nakitang kakaiba sa mga anak nila, lalong-lalo na sa batang si Elsa. Ayon pa ng mag-asawa, hindi sakit sa ulo si Elsa. Napakamasunurin nito na bata. At kahit sa murang edad ay tumutulong na ito sa pagbabantay sa mga nakababata niyang mga kapatid. Sa una, kahit may problema sila sa pangpinansyal, ay may lalarawan na malapit pa sa isa't isa ang mag-asawang Thompson dahil nahahanapan pa rin naman nila ng solusyon. Kaso hindi inaasahan ng mag-asawa na darating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pamilya na magiging dahilan na magbabago ang pananaw nila. Isang araw, ang bunsong mga anak nila na kambal na sina Muriel at Mildred ay biglaan na lang nagkaroon ng pananakit sa tiyan. At nang pinatingin nila ang kambal sa doktor, ay na-diagnose sila na mayroong chronic intestinal disease. Napagamot pa sana ng mag-asawa ang kambal, kaso agad ring pumanaw ang dalawa. Dahil sa trahedyang ito, na-trauma sina Claire at Russell. Kaya para na rin makalimutan nila, umawala man lang ang masakit na pangyayaring ito, nagpasya sila na lumipat sa California para makapagsimulang muli. Pero kakalipat pa lang nila doon na nagpasya sila na maghiwalay na. Si Russell Thompson ay lumipat sa Santa Ana, California. Samantalang si Claire ay nanatili sa Hollywood kasama ang 2 maanak na sina Elsa at Maxine. Napilitan naman na magtrabaho si Claire bilang tindera sa isang tindahan. Pero dahil pinangarap din niya na maging isang aktres balang araw, kaya sa mga bakanting oras niya, abala din siya sa pag-audition sa Hollywood. Kaya madalas, naiiwan lang niya sa bahay ang 2 niyang mga anak na sina Elsa at Maxine. Ito ang panahon na napabalitang naging tahimik na bata si Elsa. Pero dahil mag-isa na lang si Claire at abala sa trabaho, kaya hindi din niya napansin ang pagbabago ng pag-uugali o kalagayan ni Elsa. At dahil wala ng oras pa ang ginang na bantayan ang kanyang mga anak, kaya nagpasya siya na pansamantalang ilipat sina Elsa sa tahanan ng kakilala niya sa mag-inang Mrs. Steele at Nettie. Nakakalungkot lang na dahil sa sitwasyon ni Claire ay hindi rin niya napansin ang kakaibang kinikilos ng anak niya si Elsa na akala ng ibang tao ay napakabait at masunuri na bata. Taong 1925, matapos ng ilang buwan na tumira sina Elsa at Maxine sa tahanan ng Steele family, ay bigla na lang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na trahedya. Si Nettie Steele na dalagang anak ng pamilyang ito na siya ding nagbabantay kina Elsa at Maxine ay nagkaroon ng karamdaman sa tiyan. Nakaranas ng matinding pananakit at pagsusuka.
stomach cancer din ang naging diagnosis ng doktor. Hindi na ito naagapan pa, kaya agad ring pumanaw ang dalaga. Dahil sa pangyayaring ito, naghanap na naman si Claire Thompson ng bagong tagabantay sa kanyang mga anak. Inilipat niya sina Alsa at Maxine sa Platt family na nasa California lang din. Ngunit makalipas lamang ng 2 linggo, matapos lumipat ang 2 bata, ay sunod-sunod nagkasakit ang bawat membro ng Platt family. Si Mr. Platt ay bigla na lang nagkaroon ng pananakit sa lalamunan na halos hindi na makapagsalita. Ganon din si Mrs. Platt at ang lahat nilang mga anak. Nagkaroon ng matinding pananakit sa tiyan, pagkahilo at panghihina. Pati ang doktor na nagsuri sa kanila ay hindi maipaliwanag kung ano ang pinagmulan ng kanilang mga karamdaman. Sa kabutihang palad, matalas ang kutob ni Mrs. Platt. Kakaiba ang nararamdaman niya tuwing nakikita niya ang batang si Alsa. Bagamat tahimik lamang ang batang ito, pero para daw malalim at katakot-takot ang laman ng isipan ng batang ito. Kaya simula noon, minaman-manana ni Mrs. Platt si Alsa. Isang gabi, napansin ng pamilya na nag-iba ang lasa ng kanilang pagkain. Kaya nawala na sila ng gana pang kumain. Ngunit labis umanong nagalit si Alsa. Bukod doon, para daw may sa demonyo ang batang ito dahil pati mga kalaro niya ay hinabol at tinakot niya ng razor. At maliban doon, sinaktan pa ni Alsa ang alagang aso ng Platt family. Dahil sa nakakabahalang kilos ng batang ito, nagsumbong na sa pulisya si Mrs. Platt. Isinuplong din ng ginang na posibleng ang mga karamdaman ng pamilya nila ay posibleng dahil nilason sila ni Alsa. Kaso noong inireport niya ang tungkol sa batang ito, ay halos hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Dahil napaka-imposible umanong gawin ito ng isang 7 taong gulang lamang na bata. Kaya hinarap ng mga officer si Alsa upang ito'y kausapin ng masinsinan. Ngunit ikinagulat ng mga pulis nang umamin agad ang batang ito na totoong nilason niya nga ang Platt family gamit ang battery acid at rat poison. Masyadong nakakagimbal ang inamin ng batang ito at hindi pa rin makapaniwala ang police captain na kapabol si Alsa sa paggawa ng krimen. Naniniwala siya na baka nagkaroon lang ng halusinasyon o baka nagkaroon ng sakit sa pag-iisip kaya nagawa ni Alsa ang krimen. Sa kabutihang palad, agad na agapan ang Platt family at nailigtas pa ang buhay nila. Dahil kung hindi agad kinutuban si Mrs. Platt, ay posibleng isa-isang mamamat ang kanyang pamilya. Hindi pa rin kumbinsido ang otoridad na magagawa ito ng isang hamak lamang na 7 taong gulang na batang babae. Kaya isinailalim muna nila si Alsa sa isang psychiatric evaluation upang makumpirma nila kung nakaranas nga ba siya ng sakit sa pag-iisip. Ngunit doon sa psychiatric ward ay mas lalo silang nawindang sa batang ito. Si Alsa ay sumailalim sa evaluation ng police investigators at psychiatric doctors. At ikinagulat nila na masaya pa ang batang ito na ikinuwentong muli ang panglalason niya sa Platt family na para bang ordinaryong pangyayari lang ang ikinuwento niya. Walang pagsisisi at wala ding bahid ng takot. Ang mas nakakabahala ay may kahindik-hindik pa na pangyaring inamin si Alsa na umano 3 buhay na ang kanyang nabiktima. 2 sa mga biktimang ito ay noong nakatira pa daw sila sa Manitoba, Canada. Detalyado pang isinalaysay ni Alsa ang mga pangyayari. Ayon ng batang ito, nakakita siya noon ng isang basag na salamin. Pagkatapos dinikdik niya ng napakapino. Bigla umanong pumasok sa kanyang isipan na ihalo iyon sa serial ng 2 nakababata niyang mga kapatid na kambal na sina Muriel at Mildred. At mula noon, nagkasakit na ang kanyang mga kapatid at kaagad ding pumanaw matapos lang ng ilang araw. Kinilabutan ang mga investigador sa inamin ng batang ito. Ngunit hindi lang ang krimen niya sa mga kapatid ang inamin ni Alsa, kundi inamin din niya na siya din ang may sala sa pagkamatay ni Nettie Steele, ang dalagang anak ng Steele family na unang kumukop sa kanila sa California. Ayon ni Alsa, nagalit umano siya kay Miss Nettie matapos siyang pinagalitan ng dalaga nang naiwala niya ang laruan. Noong araw daw na iyon, kumuha siya ng rat poison at inihalo niya sa pagkain ni Miss Nettie.
At simula nun, nagkasakit na ang dalaga hanggang pumanaw. At matapos nga ng pangyayaring iyon, inilipat na sila ng kanilang ina na si Claire sa tahanan ng Platt family. Ngunit hindi din daw siya masaya doon. Kaya araw-araw umano, lihim niyang hinahaluan ng battery acid ang mainumin at pagkain ng pamilya hanggang sila'y nagkasakit. Pero dismayado si Alsa dahil buhay pa ang pamilyang ito. Sa interogasyon niya sa psychiatric experts at mga investigador ay tinanong pa siya kung bakit niya ginawa iyon sa mga biktima. Sinabi lamang ni Alsa na gusto lang daw niyang makita sila na nahihirapan. Sa kabila ng nakakagulat na pag-amin ni Alsa, ang kanyang mga magulang ay hindi naniwala na magagawa niya ang krimen sa mga biktima. Ayon pa ng ama niya si Russell Thompson, inosente daw ang kanyang anak. Napakabait daw nito na bata. Kahit noong buo pa daw ang kanilang pamilya, ay di pa niya nakita noon si Alsa na nanakit sa kapwa-tao o kahit sa mga hayop. Naniniwala sina Claire at Russell Thompson na ang nangyari umano sa kambal nilang anak noon ay nagkaroon lamang ng chronic na sakit at wala umanong kinalaman doon si Alsa. Sa huling pagsusuri naman kay Alsa ay napatunayan sa findings ni Judge Gates ng Lunacy Commission na nasa tamang pag-iisip si Alsa Thompson. Ngunit kulang lang daw siya sa emosyon. Sa madaling salita, alam ni Alsa ang kanyang mga ginagawa pero wala siyang nararamdaman sa magiging resulta o sa mga consequences ng kanyang mga ginagawa. Maraming mga doktor at psychiatrist ang pinag-aralan ang kaso niya at parehong nagsabi na ang pag-uugali ng batang ito ay resulta ng pagkakaroon ng magulong pamilya, paghihiwalay ng kanyang mga magulang at kakulangan nila ng oras sa pag-aruga kay Alsa. In short, posibleng nagkaroon ng emotional distress ang batang ito. Dahil 7 taong gulang lamang si Alsa, kaya hindi siya maaring ilagay sa juvenile detention. Sa halip nag-utos ang judge na pansamantala siyang ilagay sa pangangalaga ng isang parole officer upang magabayan at magkaroon ng positibo at payapang environment kung saan makakatulong ito ng malaki na mabago pa ang development sa pag-iisip ni Alsa. Ang ganitong uri ng kaso ay di pa nangyari noon sa kasaysayan ng California kahit sa iba pang dako ng USA. Kaya ang kwento ni Alsa Thompson ay naging malaking iskandalo sa buong bansa at siya ay binansagang America's youngest serial killer. Later si Alsa ay inilagay naman sa kustudiya ng kanyang ama na si Russell na nasa Santa Ana, California. At mula nun, wala nang balita pa sa kanya. At dito nagtapos ang bizarre case ni Alsa Thompson, America's youngest serial killer. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Cristina Marie, Damski Montajes, Loz Tiniso from Saudi Arabia, Jeronimo Tolibas Jr., Parwan Valenzoniega, Arnel Montes, Wilma Bernardo, Reved Avaj, Nene Habasa from Cavite, Nora Costa from UK, Lizard Explorer from Netherlands, Pangs Recto Cruzat, at Ma'am Dilian Manalang from Bacoor.